Hello mga kaboom, kumusta? Ako to si JFG at today ngayong araw is medyo may iba lang yung i-unbox natin kasi hindi muna tayo cellphone kundi Wi-Fi router naman. So matagal na talaga ako naghahanap ng solid na Wi-Fi router na hindi ganun kamahalan pero at the same time mabilis at useful talaga na pwede kong gamitin para sa business ko. And doon ko nga nakita itong TP-Link Archer BE220 dual band na Wi-Fi 7 router. So yes guys, Wi-Fi 7 router siya and nag-o-offer siya ng speed up to 3.6 Gbps. Pero still, depende pa rin to sa internet speed ninyo at kung supported ba ng device nyo ang Wi-Fi 7. So ako gagamitin ko siya na parang mesh kasi yung router namin may mga area sa bahay na pag pumunta ko doon sa spot na yon sobrang hina na ng signal at bumabagal yung connection, which sa tingin ko doon ito makakatulong. So may pagkabigatan siya ng konti at maganda yung build quality niya. May quick installation guide na rin pala nakasama, so madali lang naman siya i-set up. May LAN cable na rin nakasama na color cream pero sana black na rin para bagay sa buong setup. Andito na rin yung adapter. Meron tayo ditong 4 na antena. So dito sa likod, meron tayo ditong power button, power port, internet, and meron din tayong 4 na LAN port, may reset button, and WPS button. Ngayon pagdating sa pag-setup niya, madali lang naman. Basically, i-connect lang natin siya doon sa router mismo na ginagamit natin. Then itutuloy natin siya via the TP-Link downloadable app na pwede nating i-download sa Google Play Store or sa App Store. Anyway, mas madali pag ipapakita ko na lang sa inyo. So ito yung PLDT Home Fiber na current ginagamit ko. And may binili ko dito na Deco Mesh. So TP-Link din to. Yun nga lang ito guys is medyo may pagkamahalan siya compared dito sa gagamitin natin na bagong router. So speed test muna tayo bago ko i-connect yung bagong router. So meron tayo ditong Chopper Snowy. Ito yung Deco Mesh. Then itong dalawang PLDT. Ito yung 2.4 and yung 5G ng aking default router. Sa default 2.4G, nakakuha tayo ng ping na 10 ms. Then umaakyat yung ating download speed ng around 50 to 80 Mbps. Then upload speed na nasa around ganun din. So ito yung final result. Ngayon try naman natin yung 5G. And as expected, mas mabilis talaga siya mga kaboom, no? Umaabot tayo ngayon from 80 Mbps to 300 Mbps para sa ating upload speed. Yung ping natin nasa 8 ms. Then yung upload speed natin umaabot ng 234 Mbps. So para masimulan yung setup mga kaboom, no, kailangan i-turn off muna natin yung modem. So pwede nyo i-turn off mismo or tanggalin nyo na lang sa saksakan. Then yung LAN cable na kasama is ipapasok nyo dito sa internet port or yung kulay blue. Then ipasok na natin siya to LAN 1 or to LAN 4 kung anong available dito sa default router natin. Syempre i-plug natin yung saksakan. Make sure nyo pala na walang ibang nakakonect. Like for example dito, ito yung naging mali ko. Nakalimutan ko tanggalin yung mesh. So nagkaroon ako ng konting problem nung umpisa ko siyang sineset up. Pero pag dinisconnect ko naman yung isa kong mesh, magiging okay na siya. Ngayon download nyo tong TP-Link Tether app. So log in or sign up lang kayo ng account. Once okay na, is click nyo lang yung add button. Then click nyo yung standard router. So may mga guide naman na ipapakita with pictures. Kaya siguradong madadalian lang kayo dito. So ito yung sinabi ko kanina naging problem ko. Nagbiblink siya ng red. Kasi nga nakakonect pa yung Deco Mesh ko. Pero nung tinanggal ko naman siya, nag-connect na siya. After ko siya ma-setup is may naka-ready na rin agad na firmware update. So, tinapos ko na rin agad yan para wala na tayong problem after. Pagdating sa speed test, same lang siya sa 5G ng default router. Pero pagdating sa stability and sa mga weak spots dito sa bahay, sigurado and proven para sa akin. Tinry ko din kasi and nag-improve talaga siya. Like for example, dito sa CR, makikita nyo yung ating signal ng Wi-Fi 5G nasa around 1 to 2 bars lang. Pero yung mabilis daw to, connect ka, yung ginawa kong connection kanina, puno. And itong TP-Link MLO, mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yan, puno din yung bar. And dahil nga mababa yung sagap ng signal natin, even naka 5G tayo, nasa around 12 Mbps lang, talagang bumagsak yung ating internet speed kasi nga mababa yung ating sagap ng signal. Ngayon try natin siya i-connect dito sa bagong router. And ayun, may improvement, 'di ba? Hindi ba siya kasing bilis katulad ng 300 Mbps sa mga ibang area dito sa bahay, pero may improvement compared pag hindi tayo nakakonect dito sa bagong router. So result natin ngayon is 63 Mbps, upload speed natin 26. And ngayon pag nag-connect naman tayo dito sa MLO, so ito ginawa ko siyang parang
isa pang pwedeng connection para dito sa TP-Link. So basically para siyang parang finurse ko yung Wi-Fi 7. Pero syempre mga Wi-Fi 7 supported devices lang din yung makaka-enjoy talaga nito. And ayun, kitang-kita naman dito na talagang mas improved. Mas okay yung ating sagap ng signal, mas okay yung connection. So umaabot na tayo ngayon ng 200 plus Mbps, 'di ba? So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na MLO network. By default, hindi yan naka-turn on. So hindi nyo naman kailangan i-turn on yan pag wala naman kayong Wi-Fi 7 supported na devices. Pero kung gusto nyo ma-enjoy, I suggest i-turn on ninyo. Kumbaga parang may separate connection ka from the rest of your family or friends or kung sino man yung kasama mo sa bahay. Yung application niya actually madami pang settings, features, and kung ano-ano pa na pwedeng kalikutin. Pero ang ilan sa mahalaga lang naman dito is pwede nyo i-check kung sino-sino or kung anong mga devices yung nakakonect. Pwede kayo mag-priority kung ano dyan yung pwedeng maging mabilis lagi. Pwede kayong gumawa ng sariling home VPN and pwede nyong mas i-optimize pa yung Wi-Fi. Pero at the end of the day, kung bakit natin kinuha yung router, para mapastable at mapabilis yung ating Wi-Fi connection, which nagawa naman niya. And if ever naman interested din kayo dito sa TP-Link Archer BE220 is available naman siya sa mga local SM katulad na lang ng SM North EDSA. Pero kung online naman kayo planning bumili, available din siya sa Orange and Blue app. Meron din siya sa TikTok Shop. And lahat yon ilalagay ko na lang sa link sa description.